Dahil nga sa hindi na nagkakasya yung aking sinusweldo, pati pagkain ng aking mga anak, pag-aaral na apektuhan na. Nagkaroon ako ng worry, nagkaroon ako ng frustration na wala nang pag-asa ko. Amoy na amoy ko yung sarili ko, yung amoy baboy na pumapasok sa eskwelahan. Paano makakaahon sa miserableng sitwasyon sa buhay? Alamin ang kasagutan dito lang sa The 700 Club Asia. #TSCA Pag-ahon. Susunod na. Sa ngalan ng ating kasamang si Peter Kairos, isang maligayang pagbati ang pinaabot namin sa inyo. We welcome you to another inspiring episode of the 700 Club Asia. Dalangin namin na nasa mabuti at payapa kayong kalagayan, saan mang panig ng mundo kayo naroroon. Tama po yan. Maski mahirap ang buhay, tandaan natin na may pag-asang makaahon sa kahirapan. Alam mo Camila, dito kasi sa ating bansa, 26.14 million sa ating mga kababayan ay nabubuhay below the poverty level. Ang ibig sabihin nito, ang isang pamilya na may 5 anak ay sumasahod lamang ng mga estimated 12,000 pesos kada buwan. Kulang talaga yan para ma-meet ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilya. Yan ang naging buhay ni Charlie sa una nating kwento. Pero katulad ng sinabi mo kanina, may pag-asang makaahon. Panoorin natin ang kanyang kwento. Kapag may tiyaga, siguradong may kaakibat na ginhawa. Pero para kay Charlie, di man lang niya mabatid ang katagang ginhawa. Hirap sa pagsasaka at pamumundok ang ama upang kahit papaano may mabibiling pagkain ng mag-anak. Tandang-tanda pa ni Charlie ang mga katagang niiwan ng kanyang itay sa tuwing ito'y aalis. Hangang-hanga po ako sa tatay ko sa kanyang mga sakripisyo para sa amin. Nararamdaman ko po yung pagkaawa sa mga pinagdaraanan niya. Ang palaging paalala ko ng ang aming tatay ay mag-aral kaming mabuti dahil ang edukasyon lamang ang tanging may papamana nila. Lahat ng paraan gagawin upang matupad ang mga pangarap, upang makalaya ang pamilya sa bilanggo ng kahirapan. Maging ang pag-aalaga ng baboy at kambing ng mag-anak ay ginagawa. Kung minsan, para bang mas madali na lang tanggapin ang kasalukuyang katotohanan ng buhay. Amoy na amoy ko yung sarili ko, yung amoy baboy na pumapasok sa eskwelahan. Bakit ganito ang buhay? Tapat naman kaming naglilingkod sa kanya, ngunit bakit hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin namin ang kahirapan ng buhay. Pinili ni Charlie ang magpatuloy sa pag-aaral upang makamit ang kanyang mga pangarap. Matapos ang high school, agad nag-aral ng Bachelor of Science in Medical Technology si Charlie. Upang matustusan ng pag-aaral, nagtinda siya ng candy sa kolehiyo. Tiniis niya ang hiya at pangungutya, kumita lamang ng pera. Panay putik-putik yung lalakad kami sa pilapil sa mga pilapil. So pagdating ko sa eskwelahan, makikita mo talaga na putik-putik yung paa, yung mga pantalon. So kinukot siya, ganun po yung naririnig. Pero hindi pa ako pinanghinaan ng loob, though talagang minsan naapektuhan din ako. Sa likod ng kahirapan, ginagawang sandigan ni Charlie ang Panginoong Diyos nang tanggapin niya itong Panginoon at tagapagligtas. Buhay na mas malapit sa Panginoon, iyon po yung naging sandalan ko sa mga pagkakataon na nakakaramdam ako ng pagkaawa sa sarili, pagkaawa sa aking pamilya. Doon po ako humuhugot ng lakas ng loob. Isang malaking dagok ang dumating sa buhay ni Charlie nang magkasakit ang ama ng diabetes. Mas masakit na naman dahil wala akong magawa para matulungan siya, kundi ipanalangin yung kanyang pagbuti, yung kanyang paggaling. Lalong-lalo na nung kailangan niyang magdamot, kailangan niyang magkaroon ng maintenance drug, doon na po medyo bumigat yung pangangailangan po namin para sa kanyang paggaling.
Hindi ito naging hadlang sa pagpupursige ni Charlie. Sa katunayan, napili siya bilang isa sa 30 mahuhusay na estudyante sa Pilipinas. Dahil din sa kanyang sipag, naging scholar siya sa eskwelahan. Noong matapos ko yung kurso na magdadala sa akin para mag-enroll sa Doctor of Medicine, yun yung Bachelor of Science in Medical Technology, ay sinabihan ako ng tatay ko na kung ipagpapatuloy mo ang pag-aaral ng Doctor of Medicine, makakaya naman natin siguro, kaya lang baka masakripisyo ang pag-aaral ng 3 mo pang kapatid. Dahil sa maliit lang ang kita, naging ahente ng toilet product si Charlie. Maipagpatuloy lang ang kanyang pag-aaral, pero hindi niya ikinahiya ang trabaho. Nagtapos si Charlie ng kanyang master's degree in science education noong 2004 at di man naging Doctor of Medicine, ay naging Doctor of Philosophy at noong 2009 ay naging finalist sa Most Outstanding Teachers in the Philippines. Ngunit unti-unti kong na pagtanto na meron sigurong purpose ang ating Panginoon sa buhay ko kung bakit hindi na ako nakatuloy ng Doctor of Medicine. Kahit na hindi po natupad yung aking pangarap na maging isang medical doctor, ay nagpapasalamat pa rin po ako dahil siya po yung gumabay sa akin kung ano po talaga ang... Siguro kung naging medical doctor ako, wala ako ngayon dito sa lugar kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Ang lugar na sinasabi niya ay sa Middle East, kung saan kinuha siya ng isang kolehiyo ng medisina bilang isang lecturer. Dito 5 taon siyang nagturo sa mga Arabo. Unti-unti niyang nakita ang tagumpay ng kanyang mga pangarap. Di dito natigil ang tagumpay ni Charlie. Sa kasalukuyan, kinuha siyang lecturer ng University of Wyoming. Kasama ang mga kano, di nagpapatalbog sa husay at talino si Charlie. Tunay ngang mula sa mahirap na simula, na isa sa katuparan na niya ang mga pangarap na matulungan at maibangon ang pamilya sa kahirapan. At ito na rin inialay ko hindi lamang sa pamilya ko, kundi unang-una inialay ko para sa Diyos na alam ko siyang nagbigay ng lahat ng mga gantimpala. Wow. You know, Alex, I'm reminded of my mom with this story. Yung mom ko, she also came from a remote province, sa Pilar, and talagang naghanap siya ng scholarship. She didn't have the highest grades in school, but talagang pursigido siya. Naghanap siya ng scholarship. So she was able to study abroad dahil nga, and she had several scholarships. So it reminds me of the verse, seek and you shall find, ask and it will be given. So hindi hadlang yung kahirapan. If magpupursigi ka, determinado ka, magtapos, kahit kulang yung pera, pangtustos sa pag-aaral mo, you can look for a scholarship at magtapos ka. Agree ako sa iyo dyan. Ang verse ko naman dyan ay, commit your ways unto the Lord and He will grant you your heart's desire. Hindi po gusto ng Diyos na mamuhay tayo sa kahirapan. Binigyan niya tayo ng katalinuhan upang gamitin yon tungo sa maganda niyang plano sa ating buhay. Nakita naman yan sa kwento ni Charlie, matibay ang paniniwala niya na makakaahon ang pamilya niya sa kahirapan. With God's guidance and support from his family, he achieved his dream. Gusto ng Diyos na pagpalain tayo at mamuhay ng masagana. Mahalaga lamang ang mananampalataya at magtiwala sa Kanya. Pangawakan natin ang Kanyang salita na punong-puno ng pangako. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, anumang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Gaano man kahirap ang buhay, gaano man kalalim ang pagkakalubog natin sa kasalanan, iaahon kayo ng Panginoon. Mahalaga lamang na tanggapin ninyo siya sa inyong buhay. Kung ito po ang nais ng inyong puso, I would like to pray for you. Sabayan po ninyo ako. Father God, salamat po sapagkat, Lord, nasa inyo po ang pag-asa. Anumang sitwasyon ang aming kinakaharap o aming kinaroroonan ngayon, naniniwala ako, Panginoon, you can turn it around. And Lord, we trust in you, Panginoon, na sa pamamagitan ninyo, matatamo namin ang tagumpay, matatamo namin, Panginoon, ang pag-asa, Lord God. So,
Lord, kailangan namin ng tulong mo. Panginoon, isinusuko ko po ang lahat sa inyo. Sinusuko ko sa iyo lahat ng struggles ko, Panginoon, lahat ng kalungkutan, lahat ng kabigatan, Lord. Alam ko, ikaw po ang kasagutan. I invite you to come into my heart and be my personal Lord and Savior. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam ko, dinidinig mo ang aking panalangin. In Jesus' name, Amen. Kung isinuko ninyo ang iyong sitwasyon kay Jesus at tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, magkakaroon na kayo ng lakas na harapin anumang hamon ang dumating sa iyong buhay. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ibahagi niyo sa amin ang napakahalagang desisyong inyong ginawa upang kapwa natin mapasalamatan at mapapurihan ang Panginoon. Pwede po kayong tumawag sa aming hotline number 8737-0700. Ang ating mga trained prayer counselor ay nakaantabay 24 hours a day, 7 days a week upang sagutin ang inyong tawag at i-address ang lahat ng inyong concern. Pwede nyo ring i-post ang inyong mga prayer requests at comments sa aming Facebook page. Gamitin ng keywords The 700 Club Asia. Meron din kaming Instagram, Twitter, TikTok at Spotify accounts. Meron din kaming Viber number 0943-144-4933. Kung gusto ninyong mag-text, ang number ay 0919-060-7567. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Isang trahedya ang gumimbal sa matahimik na mundo ni Hil Bantugan. Ito ay nang malaman niyang maririmata ng bangko ang pinaghirapang bahay ng pamilya. Isang accountant si Hil at may magandang trabaho. Ngunit nang bumagsak ang ekonomiya noong 1984, namiligrong masara ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ilang beses na pagmuntik-muntika nang ma-foreclose yung aking bahay. Na panahon na yun talagang dugo at pawis din ang pinuhunan namin. Lalong-lalo na yung wife ko. So cannot just allow na mawala yung bahay na yon. Sobrang pagsisikap ang ginawa ko talaga upang yung pinanggalingan ko ay hindi maranasan ng aking mga anak. Tila naging sukdulan na ang kahirapan nang makita ni Hil ang epekto ng kawalan ng kita sa kanyang mga anak. Pero dahil nga sa hindi na nagkakasya yung aking sinusweldo, pati pagkain ng aking mga anak, pag-aaral na apektuhan na, naisipan kong mag-abroad. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagtrabaho sa Bahrain si Hil bilang isang budget officer. Bagamat marami sa kasamahan ay mga Pilipino din, sa unang ilang buwan pa lamang ay naging mahirap para sa kanya. Ang hirap talaga ng mawalay sa pamilya. Lalo na sa panahon na yun, 1985, ang communication, sobrang hirap. Communication ko sa mga anak ko sa magitan lang ng voice tape. Hindi rin ma-afford yung telepono kasi sa Bahrain noon, 1985, 1 minuto, 5 dinars, 1 minuto. Kakainin ng long distance call mo kung ano man ang iyong kinikita para lang makausap ng pamilya. Sobrang hirap. Tiniis ni Hil ang mahirap niyang sitwasyon. Nagpagal siya
upang matustusan ang pag-aaral ng kanyang mga minamahal na anak. Ngunit ang kalungkutan, kung minsan ay umaabot sa sukdulan. Isang kababayang babae ang naging kaibigan ni Hill sa telepono at dahil na rin sa kalungkutan, natukso si Hill sa isang maling relasyon. So palalim na yung aming pag-uusap at parang kami nagtatalik na. Dumating na kami doon sa punto na pag-uusap namin para na kami talagang mayroong ginagawang sexual activity. Hanggang sa, mula sa kanya, sabi niya, hanggang ganito na lang ba tayo? Bakit hindi tayo magkita? Matapos ang katanungang iyon, muling naisip ni Hill ang kanyang pamilya at kung bakit niya ginagawa ang lahat ng pagsisikap. Walang kahirap-hirap. That moment, that spot, that time, sinabi ko sa kanya, mali itong ginagawa natin. Tapusin na natin ito. Matapos ang pagsubok, isa na namang hamon ng muling umantig kay Hill at buong pamilya. Ito ay nang sinabing malaki ang tsansang may cancer siya sa lalamunan. Kinwestiyon ko siya. Ang sabi ko, hindi ito ang tinuturo sa akin, hindi ito magagandang salita mo na narinig ko. At hindi rin ito yung nababasa ko sa Biblia mo. Bakit? Totoo ka ba? I came to that point. Nakita ko na pinadaan ako ng Panginoon doon sapagkat may plano siya sa akin. Nakilala ni Hill ang lubusan ng Panginoong Diyos nang malagpasan niya ang pagsubok na iyon. Negatibo sa cancer ang kanyang biopsy. Matapos ang pahinang iyon sa kanyang buhay, naging malinaw ang direksyong tatahakin. Isinama na niya ang kanyang asawa at mga anak sa mangingibang bansa at doon ay nagsilbi sila bilang mga pastor para sa mga kababayan natin. Pinadaan ako ng Panginoon doon, again upang sa pagtayo ko uli sa pulpito, mayroon isang kapatid na may sakit. Masabi ko sa kanya, wag ka mag-alala kapatid. Ang Panginoon ay tunay na nagpapagaling. So part ng aking testimony. That's part of how God established my ministry. 30 taon na nilbihan si Hill sa gitnang silangan at napatunayan niyang hindi lamang sa sipag at tiyaga ang sekreto ng tunay na tagumpay. Napatapos ni Hill ang kanyang mga anak na may sarili ng mga pamilya. Kamakailan lamang naging kinatawan ng gobyerno si Hill sa pamamagitan ng Overseas Workers Welfare Administration. Dito itinuturo niya ang tamang paggamit ng kinikitang pera para sa kinabukasan ng mga OFW. Ang naging buhay ko sa abroad is to serve the Filipino community. Kung meron man akong may pagmamalaki sa Panginoon, of course nakapaglingkod ako sa church, ay ang mapaglingkuran ko, libo-libo nating mga OFW. Alam mo, sa totoo lang, Alex, no, God's design for marriage is yung husband and wife ay together physically, no? Kung may mag-a-abroad, dapat magkasama yung buong pamilya. Maganda nagsama na sila together. Kasi kahit sino, kahit ako, kahit ikaw, kahit sino, di ba? We can get tempted if we are not physically with our spouse, di ba? Ang nakita ko naman sa buhay ni Hill ay parang inordain siya ni God na mapunta ron eh. Parang si Joseph, kasi nakita mo yung naging bunga matapos na malampasan niya lahat ng mga kahirapan na yan. Ginagamit siya ngayon para tulungan, sabi niya, yung libo-libong mga Filipino OFWs na nandoon sa bansang iyon. Nangyari sa buhay ni Hill ang babala ni Jesus tungkol sa pagdating ng Diablo sa ating buhay na inihalin tulad niya sa magnanakaw. Ang sabi ni Jesus, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumapatay at manira. Ganyan din ang babala ni Apostol Pedro. Ang sabi niya, maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Ang katatagan ng ating pananampalataya sa Panginoon ang hahadlang sa anumang binabalak ng Diablo na sirain ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya anuman ang kahirapang iyong pinagdaraanan ngayon, manatiling matatag ang iyong pananampalataya sa Diyos. Hayaan ninyong ipagdasal namin kayo. Panginoong Jesus, Lord, there's so many people who are watching right now. Iba't iba ang kanilang pagsubok, Lord God.
There are people right now, Lord, na lubog sa utang, Lord God. Nag-iisip ng way. Nag-iisip na mag-abroad ba sila? Or magtakbo sila? O kung ano-anong iniisip nilang way. But you know, the plan of the Lord is for you to be debt-free and He will make a way. First, the Lord is healing. He's plugging the hole. Whatever is causing yung pangungutang nyo, He is plugging that hole para hindi lalong tumami ang utang nyo. And right now, He will allow you to pay yung mga pinagkakautangan nyo unti-unti. In the name of Jesus, He will grant you favor sa mga pinagkakautangan nyo na bibigyan kayo ng palugit. You will be debt-free this year. We claim that in Jesus' name. There are also people who are watching right now, nag-iisip paano nila mababayaran ang matrikula ng kanilang mga anak. The Lord will provide for you, but you also have to do it according to His plan. Maybe the Lord wants you to go to a different school, a school that's not as expensive, but the Lord, He will make a way because it is His will for your children to study. Mayroong mga nanonood right now who are going through cancer. There's somebody with breast cancer. There are people who also have prostate cancer. There's somebody with leukemia. In the name of Jesus, the Lord is healing you right now. We speak against those cancer cells. Be gone from this person's body in the name of Jesus. He is healing you right now, and go to your doctor to confirm that healing. There are people who are also going to go through chemotherapy. The Lord, He will sustain you. He will strengthen you, and you will come out of this a victor, Lord. The Lord will heal you. In Jesus' name, we claim this. Amen. Even right now, the Lord is telling me that there are many people that are experiencing mental health problems, people who have suicide ideation. In the name of Jesus, I come against the demonic strongholds in your life. I bind you, demonic thoughts, demonic spirits right now that are torturing the minds of those who are problematic, those who have anxiety. In the name of Jesus, I command you to get out from those people. I plead the blood of Jesus over those who need your healing right now in the name of Jesus. I declare a sound mind for all of them right now in the name of Jesus. All you have to do is resist, and the Lord will fight for you in Jesus' name. Amen. Amen. Partners of CBN Asia lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless. You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today. Dahil na rin sa napapalapit na panganganak ng kanyang asawa, naisipan ni Jeff na mag-apply bilang seaman. Ang inakalang madaling pagsampa sa barko, nauwi sa ilang buwang paghihintay. And then, nagkaroon ako ng frustration na wala nang pag-asa ko. Tinapon ko na yung seaman's book ko. Sabi niya. Then, maraming, parang napakasakit na bakit may mga challenge eh. Like for example, noong nag-apply ako, na-accept naman ako, natanggap naman ako sa company. Pero nagpa-medical ako, yung parang nagkaroon ng concern sa heart. Pero sabi nila hindi daw ako makakasakay ng barko because of that. So, magpagawa na lang daw ako ng sarili kong barko. Inisip ang kinabukasan ng kanyang pamilya, patuloy pa rin nagpursiging mag-apply si Jeff at pinalad namang matuloy ang pag-abroad. Ngunit naging napakahirap naman para sa kanya iwan ng asawang buntis. Napuno ng lungkot, di lamang si Jeff, maging ang asawa nitong si Adelaida. Pinursyo ko yung trabaho na yon dahil nga sa iniisip ko yung sa kinabukasan ng aking mga anak, and at the same time to my family.
hanggang sa nagsilakihan na ang mga anak ni Jeff nang di nakikitang madalas ang kanilang tatay. Matyagang ipinaliwanag ni Adelaida sa mga anak kung bakit kailangang itong gawin ng kanilang tatay. Nagkaroon ako ng worry and naisip ko na sana nasa tabi ako niya. Sa ilang taon na paulit-ulit at pabalik-balik sa abroad si Jeff, sinigurado niyang makakapag-ipon siya. Plinano niyang maagang makapagretiro upang makasama pa niya sa mas mahabang panahon ang kanyang asawa. Of course, ang tiwala ko naman, yun nga, of course, laging nandiyan ang Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Ihingin natin ito. And then, narating naman. Kaya nga, dito ko nakilala ang Panginoon Diyos. Sa edad na 57 years old, retirado na si Jeff sa pagiging seaman. Napagtapos na niya ang karamihan sa kanyang mga anak at dahil na rin sa magandang pagpapalaki, sila naman ang sumusuporta sa kanilang magulang. Nakapagpundar ng tahanan at sasakyan si Jeff at higit sa lahat, nakapag-ipon para sa kanilang mag-asawa para sa pangarap nilang makapagretiro ng maaga. Mga anak ko kasi sila mismo yung nag-insist sa akin na mag-retire na. Kasi kaya natutuwa ako, ang sabi lagi nila sa akin, time ko na para sumama sa mama nila. And then, time na nila na sila naman. Sa kanyang pagre-retiro ay naging self-employed siya dito sa Pilipinas. Sa larangan bilang financial advisor, maging sa mga kapwa seaman at OFW na nais din maging maayos ang kanilang pinansyal na kalagayan. Pasasalamat ito sa Diyos sa lahat ng pagpapalang natanggap. What a blessing, no? I mean, his family buo pa rin and talagang right now meron siyang sariling business that, you know, he has his own time freedom, financial freedom. Ito yung magandang, you know, if you root yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. Actually, yun din ang line of thought ko na hindi mo pwedeng alisin ang sa equation ng buhay mo o sa pangarap mo ang pagtitiwala sa Panginoon. Because si Lord ang mag-open ng doors eh. The Lord will give you favor. Sapagkat sa bawat pangarap, merong mga hamon. At hindi lang yun, merong oposisyon. That's why you need the strength of the Lord. As we navigate the worries and anxieties of our lives, gaano man kalalim ang pagkakalubog natin sa kahirapan o kasalanan, nariyan ang ating mapagmahal na Diyos upang tayo ay iahon. His unconditional love will support us and His presence will restore our joy stolen by the devil. Gaano man ang pagsisikap nating makaahon sa balon ng kahirapan, hindi tayo magtatagumpay kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Madudulas lamang ang ating mga paa at muling malulubog sa balon. Ang sabi sa Bible, kapag aking nagunitang ang paa ko'y dumudulas, dahil sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako'y tumatatag. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Ang ganda naman yan. It is only Jesus in our lives who can lift us up to a higher ground, a secured, steady place where we have sure footing. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given renewed hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more. Bye-bye! Ngayong Martes, Paano ba magiging better ang bitter na buhay? alamin natin kay Vicky na namatayan ng nobyo. Pero ngayon, naka-move on na. Kamag-anak na dating inaalipusta ni Rod. Sila pala ang tutulong sa kanya. Alamin kung paano. Honey, bakit kaya nagtangkang magpatiwakal? Sundan ang kanilang kwentong pagbabago sa From Bitter to Better. Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.